Impyerno ng karagatan. 70 metro sa ilalim ng tubig. Ang mga agos dito ay kayang durugin ang bakal. Taon-taon, may mga maninisid na pumapasok dito. Kahit ang mga bangkay ay hindi umaabot sa ibabaw. Ayon sa batas, bago ang bagyo, huwag na huwag papasok sa tubig. Wala akong ibang pagpipilian. Nanganak ng maaga ang misis. Nasa ospital ang mga bata. Nasa mamahaling inkubator silang may tubo. Araw-araw ay nag-aaksaya ng pera. Kailangan kong mabuhay para dalhin ang mga ito. Boss Hu. Malapit nang dumaan ang bagyo. Sa ilalim nito ay ang Diablo na Mariana Trench. Walang sinuman ang dumadampi sa bahaging ito ng dagat. Sobrang delikado. Yung bata ay nasa ilalim na ng kalahating oras. Malaki ang posibilidad na hindi na siya makakabalik. Kung hindi natin makuha ngayong gabi, ang pinakamataas na uri ng wild single-head abalone. Ang pagsubok ng pagkain para sa pambansang handaan bukas ay tiyak na mabibigo. Ayos. Magaling. Boss Hu. 9 na piraso ng napakagandang single-head abalone. Hindi kulang kundi sobra. Walang pagkakamali, di ba? Lahat sila ay mga pinakamahusay. Walang sira kahit kaunti. Master Lu, ang iyong kakayahan sa paglubog ay nasa pinakamataas na antas sa buong mundo. Sa hinaharap, ang mga pinaka-premium na seafood sa aking mga restaurant ay tiyak na sa iyo. Nasa iyo na ang lahat. Ito ay 100,000 piso. Sino ka? Ang perang ito ay para kay Ginoong Lu. Nagkamali ka, Ginoong Huo. Ako ang may-ari ng barkong ito, si Zhao Chayane. Si Lu Haisheng ay ang aking empleyadong diver. Ang perang ito ay mula sa pondo ng kumpanya. Ako ang bahala sa kanya. Bilangin na lang natin sa katapusan ng taon. Tama ba, Haisheng? Boss Hu. Walang anuman. Kababata ko siya. At siya rin ang may-ari ng barkong ito. Kayo na lang ang bahala sa mga account pag-uwi. Sige na. Kayo na ang bahalang magbilang sa loob. Basta't walang problema sa mga pagkaing dagat, ayos na. Basta't walang problema sa mga pagkaing dagat, ayos na. Sa taong ito, ako ang pumasok sa dagat para sa kanya. Nakuha kong mga dekalidad na pagkaing dagat. Para sa kanyang restaurant ang pagkaing dagat. Kahit paano, kumita tayo ng higit sa 10 milyon. Pag natapos na itong trabaho ngayon, sa wakas makukuha ko na yung sinasabi nilang hati-hati tayo sa kita. Kapag may pera na, may pag-asa na ang asawa ko at mga anak ko. Langit na buwaya. Ito ang pinakamapanganib na trabaho. Natapos ko na rin para sa'yo. Sa taon na ito, milyon-milyong kita sa restaurant. Kasama na yung 10,000 na binigay ni Boss Hu kanina. Dapat sundin natin yung napag-usapan natin noon. Maghati tayo ng kalahati, di ba? Yung inkubator sa ospital. Araw-araw nagbabayad tayo ng malaki. Hintayin ko yung perang yun para makaligtas. Haishan sa hati. Haisheng ay. Matagal ka na bang nananatili sa ilalim ng tubig? Nababad ang ulo mo. Akin ang barko. Akin ang fishing license. Ako rin ang nagbayad sa mga koneksyon. Ikaw ay isang mangingisda lang naman. Akala mo talaga ay kasosyo ka na. Dahil sa pagkakaibigan natin. Itong 10,000 ibigay ko sa'yo bilang pasalubong. Sapat na iyan para sa 2 anak mo. Na makatira sa insulated box ng ilang araw. Zhao Chayane. Kailangan mo lang akong tulungan na makuha ang mga dekalidad na produkto. Pera mula sa restaurant. Hahatiin natin ito ng pantay 50-50. Hindi kita pababayaan. Sinabi mo na 50-50 ang hati. May ebidensya ka ba? Sa taong ito, nakataya ako ng 120 beses. Sa impyerno ng karagatang. Lahat ng iyon ay naaalala ko. Noong nakaraang buwan para makahuli ng pulang brilyanteng isda. Halos mahatak ako ng ilalim ng tubig. Sapat na.
Iyon ay noong una kong sinasabi sa'yo ang mga formal na salita. Akala mo pa talaga. Kaya, hindi man lang naamoy ang amoy ng isda sa sarili. Na mabaho. Mabaho na. Isang mababang mangingisda. Akala mo talaga ay kasosyo ka. Karapat dapat ka bang kumita ng ganyang kalaking pera? Kung hindi ka nagmamay-ari ng restoran, hindi mo alam. Ang gasto sa marketing. Kung gaano kalaki. 1,000 na ang ibigay mo, hindi na masama. Lumabas ka at magtanong-tanong ka. Sino ang makakapag-earn ng 1,000 sa isang araw? Magdagdag ka pa, o kailang ba? Nanganak ng maaga ang asawa ko. Nandoon pa ang kambal. Sa incubator ng intensive care unit. Nakahiga. Bawat gising ko araw-araw. Ay may utang na 20,000. Ibinigay ko ang buhay ko para kumita ng milyon. Hindi mo maaring hayaan na mapahamak ang asawa at mga anak ko. Sige na. Huwag mo akong gawing kawawa. Anong pakialam ko sa utang ng ospital? Tandaan mo ang iyong katayuan. Ikaw ay isang tao lang na nagtatrabaho para sa akin. Anong ginagawa mo? Zhao Chayan eh. Nanganak ng maaga ang asawa ko. Nasa hili ang mga bata. Kailangan ng 20,000 araw-araw. Ayaw ko na ng milyon-milyong dibidendo. Kailangan ko lang ng 300,000. Ipauna mo sa akin ang pera para sa kahon ng init na 300,000. Isipin mo na lang na utang ko ito. Utang na pera. 300,000 para sa buhay ng anak mo. Nagkakahalaga ba ng 300,000 yan? Subukan mong galawin ako. Ginalaw mo ako. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Kanina, ang tapang mo. Bakit pagdating sa pera, bigla kang nagbago? Naging malambot na ang kamao. Chaya ni J. Tingnan mo ang itsura niyang napaka walang kwenta. Talagang parang isang asong ligaw siya. Ganito talaga dapat. Sapat na ang 10,000 ito para sa 2 araw. Mabilis, tapusin na at umalis na tayo. Dala ang amoy ng 3 isda. Pumunta sa ospital. Huwag mong hayaan na ang 2 yun. Nasa incubator ay ma-expose. Sa sakit na anak. Tama nga. Sa susunod na araw, darating ang bagyo. Maraming magagandang bagay ang lalabas sa dagat. Huwag kalimutang magdala ng kagamitan. Magpatuloy ka lang sa pagkuha ng mga gamit sa dagat. Naiintindihan. Chaya ni J. Sinasakal mo siya ng ganyan. Wala ka bang takot na mag-resign siya? Mag-resign. Nakahiga ang asawa sa kama. 2 cute na bata. Nagsusunog ng pera sa insulated box. Bigyan mo siya ng 10,000 tapang. Hindi pa rin siya magkakaroon ng lakas ng loob na umalis. Sigurado akong nasa kamay ko na siya. Lumalala ang impeksyon ng bata. Kung hindi makakapagbayad, alam ang oras, Mayo 20, 2024, 2:30 ng hapon. Gastos ng mataas na presyo ng insulated box. Ang mga kondisyong ito ay detalyado ng ipinaalam. Alam kong kritikal ang kalagayan ng sakit. Kailangan na lang naming itigil ang espesyal na gamot. Alam ang oras, Mayo 20, 2024, 14:30. Tanging ang pagtigil sa espesyal na gamot ang magagawa natin. Naipaliwanag na ng detalyado ang kalagayan, alam ko na mahirap ang kalagayan ni Hui. Naipaliwanag na ng detalyado ang kalagayan, alam ko na mahirap ang kalagayan niya. Paano kung bumili na lang ako ng sarili kong barko at gawin ito mag-isa? Pero may utang na milyon-milyon. Haiseng, huwag na siyang hanapin pa. Kung hindi, magkakasama pa rin kaming pamilya. Kung sakaling makatagpo ng bagyo at lumubog, ano ang maiiwan kong kapalit? Ngunit kung hindi ako susugal, ano ang mangyayari sa aking anak? Hai Sheng! Agad na tanggalin ang basang damit. Uminom ng mainit na sabaw para magpainit.
Tingnan mo. Ngayon, nagpadala ang nurse na si Dabao at si Xiaobao ay gumagalaw sa inkubator ng kaunting daliri. Sabi ng doktor, hanggat may mga espesyal na gamot, mabubuhay sila. Bumalik na si Haisheng. Kumain na tayo. Tatay. Haisheng. Yung seafood restaurant ni Zhao Chayan. Sobrang kumita ngayong taon. Narinig ko, magbubukas pa sila ng branch. Ikaw ang nagsisilbing katulong niya. Nakakuha ka ng napakaraming magagandang produkto. Yung kita ay umabot ng higit sa 10 milyon. Matapos na natin bayaran ngayon, ha? Sa perang ito, may panggastos na ang gamot ng mga bata. Haisheng. Sinasabi mo naman, ngayon ay isang ama ka na. Ito ay para sa 2 buhay ng mga bata. Inay. Nagbigay lang siya ng 10,000. 10,000. Yung cute na iyon. Noong una, nakaluhod siya sa lupa at humiling na sumama ka sa dagat. Sabi niya, hati tayo sa kita, 5-5. Ngayon, nagkaroon siya ng stress-related na sakit. Minsan, muntik na siyang malunod sa dagat. At siya ay may 10,000 lang. Nagbibigay ba ng limos? Mga bagay na walang konsensya. Gusto ba niyang putulin ang kabuhayan ng buong pamilya namin? Wonder. Tatay. Nanay. Ako ang walang silbi. Ako ang walang silbi. Sabi ng ospital. Lumala ang impeksyon sa baga ng bata. Inaasahang gastos sa gamot. Aabot ng 300,000. Ito ang 50,000 pisong pensyon na itinabi namin ng iyong ina. Kunin mo na ito. Magtabi sa ospital. Kaya nating maipasa ng 1 araw. Siguro 1 araw lang, di ba? Papa, hindi ko kailangang kunin ang perang ito. Para ito sa inyong pangmatagalang pagtanda. Papa, hindi namin kailangang kunin ang perang ito. Huwag mong tanggihan. Anong mga kalokohan yan? Mahalaga ang bata. Tatay. Nanay. Wonder. Nangangako ako. Sisisikapin kong iligtas ang ating mga anak ay makapagbibigay sa inyo ng magandang buhay. Wonder. Ano ito? Alam kong hindi ka kontento. Hindi ka naman kulang sa kakayahan. Hindi ka dapat palaging nagtatrabaho para sa iba. Alam kong matagal mo nang gustong bumili ng bangka. Sinuportahan kita. Hintayin nating matapos ang utang. Bayaran muna ang mga gastusin sa gamot ni Dabao at Xiaobao. Saka tayo magrenta ng bangka. Pero, paano kung makatagpo tayo ng bagyo at malugi? Milyon-milyong utang ito. Tayo, hindi ako natatakot. Kahit na magtrabaho ako sa restaurant, na naglilinis ng mga pinggan habang buhay. Kahit na mangangalap ako ng basura. Basta't magkasama tayo. Walang bagay na hindi natin malalampasan. Wonder. Salamat sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo. Tiyak na dadalhin ko kayo sa magandang buhay. Sa wakas, nabayaran na ang mga gastusin sa medisina ni Dabao at Xiaobao. Kamusta? Gusto kong bumili ng bangka. Ginoo, sigurado ka ba? Sigurado ako. Ito ba yung mabahong isda? Chaya ni Je. Amuyin mo. Bakit parang may amoy ng isda dito sa exhibit? Bakit parang may amoy ng 3 isda? Lu Haisheng. Gago kang tulad mo pumunta dito sa pabrika ng barko. Gusto kong makita ang pinakabagong modelo. Mga plano ng malayong dagat na bakal na pangisda. Bakal na pangisda. Lu Dacheng. Kahapon ka ba umalis sa dagat? Nabali ang ulo mo. Yung maliit na pera sa bulsa mo lang. Hindi mo pa nga mabili ang isang bakal na angkla. Ibig sabihin, malapit nang mamatay ang asawa at mga anak mo. At nandito ka pa rin nagmamalaki na ikaw ang boss. Sige noong Lu, di ba? Swerte ka talaga. Yung malaking boss sa kalapit na bayan nagkaproblema sa pananalapi. Itong bagong gawa na 500 toneladang barko. Ayaw na niya ng malaking barkong bakal.
Pumirma at magpirmahan ang dalawang panig. Oras ng paghahatid, ayaw na niya ng malaking barkong bakal. Ang kasalukuyang barko ay maaaring ilaunch anumang oras. Na-compute na ang paunang bayad sa iyo. Ano? Direktor, hindi ka nagkakamali ha? Siya yun. Bibili ng 500 toneladang malaking barkong bakal. Boss Zhao, hindi ka nagkakamali. Ito ay isang 500 toneladang malaking barko ng bakal. Lu Haisheng, hindi ka ba nanghiram sa usury? Haisheng ay, alam ko na nagmamadali kang gamitin ang pera para iligtas ang anak mo. Pero hindi ka rin pwedeng sumubok. Milyon-milyong utang na may mataas na interes ah. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, hindi na makabayad, yung mga nanghuthot, makakapagbigay ba sila ng magandang buhay sa'yo? Nagtatawa si Boss Zhao. Tama, Boss Zhao. May magandang balita akong ibabahagi sa'yo. Yung luxury yacht na binili mo ng buo ang halaga, ay inilubog na sa tubig. Pwede na itong aalis anumang oras ngayon. Zhao Toad, may milyon-milyong cash ka na pangbili ng yacht ng buo. Wala kang pera para bayaran ang bahagi ko, di ba? Kaya ang yacht ay akin. Dahil ito ay kinita ko gamit ang aking sariling negosyo at isipan. Hindi ito konektado sa'yo kahit kauntiman. Ang tanyag mong karatula sa restoran mo. Lahat yan ay gawa ko sa madilim na hukay ng dagat. Mga dekalibreng seafood na pinaghirapan ko sa panganib. Naipanatili. Kung wala ako, matagal lang nagsara ang bulok mong restoran. Liu Haisheng, huwag kang magmataas at walang hiya. Kung magpapakasolo ka, siguradong hindi ka makakapasok sa buong pantalan. Nang baybayin. Iyan, matapang ka bang mag-isa? Para sa pamilya. Kailangan mong magsikap minsan. Dahil magkaibigan tayo, tulungan na lang natin. Yung bagong yate ko ay kulang sa pag-aalaga sa deck. 200 piso araw-araw. Ayaw ko niyan. Sige, ikaw na bahala maglinis niya ng dahan-dahan. Yung barko mo ay amoy peke at mabaho. Nakakainis, ayoko na. Ikaw. Nandito ang paunang bayad. Agad mong ayusin. Ang proseso ng pagde-deliver ng bakal na fishing boat. Ginoo Lu, ang iyong halaga ng mortgage plus cash. May kulang pang 5,000 piso sa paunang bayad. Kulangan pa ng 50,000. Ginoong Lu, kulang ng 1 sentimo. Hindi ko maibigay sa iyo ang barkong ito. Petsa ng paghahatid dahil kulang ang paunang bayad. Dahil kulang ang paunang bayad. Ang kontratang ito ay mawawala ng bisa. Kulang ng 50,000. Talaga bang gusto ng Diyos na putulin ang kabuhayan ng pamilya ko? Ang mahirap ay mahirap talaga. Kulang na lang ng 50,000, nag-aalala na. Magsiwi ka na. Ihanda mo na ang mga bagay para sa 2 anak mo. Maghanda ka na sa mga susunod. Sino ang nagsabing hindi niya kayang bilhin iyon? Ginoong Lu, nandito ka pala. Ginoong Ho, bakit kayo mismo ang pumunta sa shipyard? Yung seafood na hiniling nyo, ihahatid ko sa inyo bukas. Ginoong Lu, yung nahuli mo kagabi. Napakagandang ligaw na abalon. Walang kapantay. Pinasalamatan ng chef ng pambansang handaan pagkatapos tikman ang pagkain. Mabababa ang kalidad ng mga produkto namin sa restaurant. Si Haisheng ay talagang masipag. Itong bagay na ito ay galing talaga sa aming restaurant. Iyan. Ginoong Ho, may isang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo. Sa Zhao Chayan Restaurant ang binibenta. Maliban sa mga tunay na produkto na pinaghirapan kong makuha. Lahat ng natitira ay mga inaalagaang produkto na pinalambot gamit ang kemikal. Ang pamantayan na hinahanap mo para sa pambansang handaan. Hindi siya makapagbigay ng sapat. Nagsasalita ka ng kalokohan. Lu Haisheng, nag-aakusa ka ng walang batayan. Boss Hu, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng taong ito. Totoo ba itong pekeng produkto? Malalaman agad ng aking quality control team. Zhao Chayan Ang kontrata ay para sa 3 tao. Dahil nagmamalaki ka, na walang problema sa mga kalakal. CJ, matapos ang bagyo, naghihintay ako para sa inspeksyon ng mga kalakal. Kung hindi mo maipapasa ang purong ligaw na dekalidad, ang 10 milyong multa sa kontrata, ay hindi ka pwedeng bawasan ng kahit 1 sentimo. Ginoong Lu, sinasaluduhan ko ang iyong pagiging tapat. Mayroon akong isang seafood banquet na nagkakahalaga ng milyon. Isang malaking order para sa chartered boat. Tatanggapin mo ba? Ginoong Ho, tatanggapin ko.
Ang 50,000 pisong paunang bayad ay kulang. Pinagsaluhan ko na kay Ginoong Lu. Isipin mo na lang na ito ang deposito para sa transaksyong ito. CJ, Boss Hu. Ang barkong pangisda na ito ay talagang astig. Mas maganda ito kaysa sa ilang sirang bangka ni Zhao Tian. Sobrang mas malakas ito ng 100 beses. Ngunit si Ginoong Lu, napaka-maingat ng mga order para sa pambansang salu-salo. Ang petsa ng paghahatid ay pagkatapos ng pagdaan ng bagyo. Kung hindi makapaghatid ng mga sariwang seafood, ay haharapin ang 10 milyong multa. 10 milyong multa. Boss Hu. Sa araw ng bagyo, pupunta sa Devil's Trench. Sobrang risky nito. Malaki ang panganib. Pero basta makapag-deliver ka on time. Yung milyon-milyong kita. Sa'yo lahat. Boss Hu. Ako na ang tatanggap nito. Para sa aking 2 anak. Kahit isugal ko pa ang buhay ko. Siguradong mailuluwas ko pa rin ang kargamento sa'yo. Asawa, pangunahing anak at pangalawang anak. May sarili na akong bangka. Tayo ay may pag-asa na. Lu Zhaosheng. Napakasilaw mo naman. Tumigil ka sa pagtutol sa aking yete. Magbigay daan ka. Zhao Tiran. Ayon sa mga patakaran sa dagat, ang malalaking barko ay sa pangunahing daanan. Hindi paboritong aso ang nakaharang. Agad mong paandarin ang iyong yete. Ilapit mo sa gilid. Lu Haiseng. Anong pinagagagawa mo dito na parang boss? Humihiram ng milyon-milyong mataas ang interes para bumili ng barko. Sa tingin ko darating ang bagyo. Paano ka mamamatay? Ganun lang. Isang gwapong mangingisda. Nakarapat dapat magpatakbo ng ganitong kalaking barko. Puno ng mga malas at kahirapan. Akala mo kapag bumili ka ng bangka, ay makakaahon ka na. Sinasabi ko sa'yo, buong pamilihan ng seafood sa baybayin. Nakausap ko na lahat, basta't sa'yo ang mga kargamento. Walang gustong tumanggap. Nandyan ka lang sa dagat. Maghintay ka na lang na malugi. Chaya ni J. Walang problema sa utang niya. Yung 2 yun sa ospital. Bumubulusok ang gastos araw-araw. Hindi na makakapaghintay Darating ang panahon. Hindi makabayad ng hospital fee. Kapag tumigil na ang gamot sa ospital, siya, ang malaking boss, ay tanging makakapagmasid na lang. Habang humihingal na ang bata. Yusin. Zhao Chayan. May nakasulat tayong kontrata. Na nilagdaan na. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang bagyo. Bukas, ang mga pinakamagandang sariwang seafood ay dapat dumating sa oras. Kung muling gagamit ka ng mga produktong pinalaki sa kemikal, huwag mo akong lokohin. Ihanda mo ang 10 milyong multa. Boss Ho, huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kalakas ang bagyo, sasabay ko pa rin ang mga kalakal. Sa iyo, hindi ito magiging abala. Sa iyong mga gawain. Zhao Qian, ilipat mo ang yacht mo. Huwag mong hadlangan ang daanan ng malaking barko. Ngayon ay hindi kita papayagan. Mag-angkat ng anchor. Mag-angkat ng anchor. Nakatayo sa gitna ng daanan. Lu Haisheng. Kung may lakas ka, dumiretso ka na lang. Ito ay isang yate na nagkakahalaga ng milyon. Kahit konting sira, hindi mo kayang bayaran ang lahat ng iyong ari-arian. Lu Haisheng. Nabaliw ka na ba?
Agad na itaas ang angkla. Agad na umiwas. Talagang may lakas ng loob ang taong ito. Tulong! Boss Hu, listahan ng mga huli para sa pambansang handaan. Kakausapin ko ulit kayo tungkol dito. CJ, Ginoong Lu. Ang batch na ito ng mga refrigerated transport vehicle. Ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Kapag dumating na ang mga kalakal, agad itong ikokonekta. Ihahatid sa kusina ng pambansang salusalo. Lu Haisheng, naglakas loob ka bang ipahiya ako? Sa harap ng napakaraming tao. Maghintay ka sa akin. Nasaan na yung takot na pagong na si Lu Haisheng? Paalisin mo siya dito. Zhao Chayan eh. Bakit ka nandito? Wala si Haisheng sa bahay. Wala siya. Ninakaw niya ang mga resibo ng mga suplay ng aking restaurant at ang mga koordinato sa dagat. Akala mo makakakuha ka ng sirang bangka at makakaalis ka na lang. Hindi pa tapos ang usapang ito ngayon. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ibinigay ni Haisheng ang buhay niya para sa iyo. Kumita ka ng napakaraming pera. Hindi mo man lang siya binigyan ng kahit isang sentimo. Ngayon ay nandito pa kayo sa bahay para magalit. Wala na ba kayong hiya? Sinabi kong wala akong hiya. CJ, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na walang hiya. Babasagin. Guro Master Lu. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang sterile oxygen water tank para sa pambansang hapunan. Kayang tiyakin na ang mga malalim na dagat na seafood ay mananatiling buhay ng 100%. O, mga isda, bumalik ka na agad. Sinali ni Zhao Tayan ang isang grupo ng mga tao. Sinira ang bahay mo. Ang biyenan mo ay napaluha na ng dugo. Sinasabi ko sa iyo, basta't isang salita ko, Zhao Tayan eh. Kayo, Pamilya Lu, sa pantalan kahit isang isda, hindi makakabenta. Kailangan kong tuluyang putulin ang inyong mga daan sa buhay. Mahal na Diyos, dahil sa inyo ilumaki. Mula pagkabata, mangyaring magpatawad, nasa ospital pa ang kambal. Hintayin mo ang pera para sa buhay. Matandang bagay. Kung gusto mong palampasin ko kayo, pwede. Suwan, maganda ka. May itsura ka nga. Sasagupain kita. Handa na akong makipaglaban sa'yo. Tatay, huwag. Tatay. Kuya Chayan eh. Itong sira-sirang bakuran. Puno ng amoy ng patay na isda. Nakakasuka talaga. Magsimula na tayong umalis. Suwan, makinig ka ng mabuti. Bibigyan ko si Lu Haisheng ng 3 araw para ipasa ang barko ng bakal sa aking pangalan. At pagkatapos ay umalis sa pantalan. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, bukas, ipapakalat ko ang balita. Sa daungan na ito, kung sino man ang mangutang sa inyo, ay makikipag-away sa akin. At kapag hindi kayo nakautang, hindi makabayad ng ospital, titingnan ko ang ospital. Maaari pa bang mapanatili ng libre? Yung 2 batang yon. Umalis ka na sa akin. Lumayas ka na.
Haisheng, yung hayop na si Zhao Chayan eh. Kinuha niya ang mga bata sa loob ng insulated box. Buhay ng 2 bata ang ginawang banta. Zhao Chayan eh. Hindi ko pa tapos sa'yo sa utang na to. Haisheng, huwag kang pumunta. Marami silang mayayaman. Hindi mo sila kayang talunin. Kung may mangyari sa'yo, at mahuli ka, paano na ang buong pamilya namin? Ano na ang mangyayari? Ako ang walang silbi. Hindi ko man lang maprotektahan ang tahanan na ito. Basta't maayos ang pamilya. Mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Huwag kang magpadalos-dalos. Haisheng, kung talagang hindi na kaya, benta na natin yung bagong bangka. Bayaran natin yung utang. Hindi tayo makipagsagutan, makakatakas tayo. Hindi natin siya matalo. Inay, hindi pwedeng ibenta ang barko. Matagal na kitang tinatanggap. Ngayon ay hindi ako magpapatalo sa kanya. Papa, Mama, Wang ito si Boss Hu. Yung malaking kontrata na pinirmahan niya sa akin. Nasa kamay na ang deposito. Basta't makabalik ako sa dagat, na may dala ng kargamento, mababayaran na natin ang utang ng pamilya natin, at ang gastusin sa gamot ng bata, ay magkakaroon na ng solusyon. Sa oras na iyon, tayo na bilang isang pamilya, hindi na tayo kailangang magtago. Aking mahal na mga anak, hintayin niyo ako sa pagbabalik ni tatay. Mabayaran na natin ang utang ng pamilya. Mawawala na ang mga ito. Malapit na ang oras. Kailangan ko nang pumunta sa pantalan. Haiseng, masyadong malakas ang alon. Kailangan mong bumalik ng ligtas. Huwag kang mag-alala. Nasa ospital ka. Alagaan mo ang mga magulang at mga bata. Bilangin ang oras. Yung batang si Lu Haiseng. Ngayon siguradong hindi na makakautang. Tinatayang malapit na siyang lalapit para humingi sa akin. Sumunod ka lang at ipasa mo na yung bagong barko na iyon sa akin. Kapatid na tiyanak, may nangyari. Lahat ng tao sa lupa at dagat ay hindi dumating. Pinapagana niya yung barko na iyon. Lumabas na ang malaking barko. May sakit ba siya? Sa ganitong malakas na bagyo. Pupunta sa Devil's Trench. Walang takot sa buhay. Magbigay ng 1,000,000. Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa Devil's Trench? Para manghuli ng abalon. Sino man ang kumuha ng pera, kanya na iyon. Boss Zhao. Magtipid ka na lang ng lakas. Ang lakas ng hangin sa labas. Napakabilis ng agos ng tubig sa ilalim. Maliban kay Lu Haisheng. Sino ang may lakas ng loob na bumaba at mamatay? Noong una, ikaw ang nagpaalis sa kanila. Ngayon, naguguluhan ka na, di ba? Boss Zhao. Sabi ni Boss Hu, ang pambansang handaan bukas. Hindi pwedeng magkamali. Kung hindi mo maibigay ang mga ligaw na produkto mula sa Devil's Trench, magsisinungaling ka gamit ang mga inaalaga ang produkto. Ito ay panlilin lang. Sa oras na iyon, kukunin ang lahat ng iyong ari-arian. Maghintay ka na lang na makulong. Maghanap ka ng isang matibay na tugbot na kayang labanan ang alon. Ako ang personal na pupunta.
sa dagat para hanapin si Lu Haisheng. Si Haisheng. Haisheng. Kapatid, nagkamali ako. Kapatid, pakiusap. Mabilis ka na. Magsuot ka ng wetsuit. Bumaba ka sa dagat para manghuli. Basta't makuha mo ang nahuling mga bagay. Nagawa ko na. Boss Hu. Yate para sa iyo. Kalahati ng restoran para sa iyo. Ngayon alam mo na kung paano humingi sa akin. Hindi ka ba nagsabi? Maraming isda sa dagat. Sino ang hindi nangingisda? Haisheng, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko maipasa ang kargamentong ito. Boss Hu. Ihahatid ako sa kulungan. Dahil sa pagkakaibigan natin. Pakiusap, tulungan mo akong makahanap ng ibang pagkakataon. Kaibigan. Kunin mo ang nasa insulated box. Buhay ng mga anak namin ang banta sa akin. At sinaktan pa ako. Nang biyanan ko noong. Naisip mo ba ang tungkol sa mga kaibigan? Ikaw na ganitong hayop, ay may karapatan bang makipag-usap sa akin? Lu Haisheng. Huwag kang mag-alok ng alak na hindi mo kayang inumin. Uminom ka ng parusang alak. Ganito kalakas na bagyo. Hindi ka ba papasok sa tubig para maghanap? Hindi mo rin makukuha ang mga bagay. Hindi mo maipapasa ang mga dokumento. Kukunin pa rin ng bangko ang sirang barkong ito. Walang problema, sabay tayong mamatay. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ngayon, mayroon akong mga heavy machinery na nasa milyon-milyon. Hindi ko na kailangan. Naisakripisyo ang buhay ko para mag-dive tulad ng dati. Hindi ito possible. Lu Haisheng. Huwag kang masyadong magyabang ng maaga. Nakipag-usap na ako sa may-ari ng pier. Nakausap ko na siya. Ang ice factory at mga kagamitan sa buhay ay akin ng inasikaso. Itong bang kayamanan ng kargamento mo? Walang yelo at walang oxygen. Paano mo ito mapapanatiling sariwa? Ang refrigerated truck ni Boss Hu. Nandito na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala. Boss Hu. Siyang kliyente na dinala ko. Naglakas loob kang agawin ang aking order. Siya ang lumapit sa akin. Kung hindi ka kontento, kausapin mo siya. CJ, ang tigas mo. Mabuti pang magmadali ka. Ibigay mo sa akin ang mga produkto sa mababang presyo. Kung hindi, ipapabagsak ko ang mga ito. Sa tubig. Nakipagsin ako kay Boss Hu. Ng kontratang mahigpit. Iyan ang problema mo. Punan mo na lang. Itim na balat. Dito ka. Kapatid. Kumita ng kaunti, gusto mo ba? Kunin mo yung filter ng pansamantalang lambat ni Lu Haisheng. Putulin mo. Linisin mo ang mga kamay at paa. Gusto kong ipagawa ito sa kanya. Para mamatay lahat ng mga kargamento na iyon. CJ, ibigay mo sa akin. Kapatid na tiyan ano ang gagawin natin sa ating pambansang handaan na taya? Hindi makapag-deliver ng mga kalakal. Kailangan magbayad ng 30 milyon. Yung mga matatandang mangingisda, natatakot sa bagyo, ayaw lumabas ng dagat. Kaya pumunta ako sa mga black labor. Sa malaking gantimpala, may matatapang talaga. Hindi natatakot na walang susunod. Anong ginagawa mo? Anong pakialam mo? Nandito ako naghuli ng isda. Hindi pwede to. Binili mo na ang baybayin na to. Oy, si Boss Lu mismo. Nandito nagbabantay. Siguro nakasakit ka ng damdamin.
Ikaw ba ang gumawa niyan? Walang ebidensya, huwag kang mangagat ng basta-basta. Ikaw, umalis ka na. Kayong mga 24 oras. Nakabantay sa mga kahon ng net ni Master Ting. Salamat, Boss Ho. Maliit na bagay. Itong kargamento. Hindi dapat magkamali. Boss Ho. Bakit mo siya tinutulungan? Tayo ay matagal nang magkasosyo. Noong nakaraan, nagtrabaho tayo ng magkasama. Nasa kay Ginoong Lu. Ang tunay na huli. Wala na siya. Hindi ka makakakuha ng kahit isang tunay na isda. Tapos nagmamalaki ka pa. Umalis ka na. Kapatid na Chayan eh. Nahanap na siya. Boss. May tagas ang ilalim ng barko. Bukas, may bagyo, lalangway pa rin. Talagang bibigay ng 2,000 araw-araw. Basta't may lakas kang buksan. Di magmamaliit ang 2,000 sa'yo. Maghanda na ng barko. Zhao Tian Il. Bukas na araw, bagyo na. Hindi may papasa. Pinakamataas na ligaw na seafood. 30 milyon na multa. Hindi pwedeng bawasan. Maghintay ka na lang ng kulungan. Mag-alala kayo. Tiyak na darating. 30 milyong. Walang problema, magmaneho ng dahan-dahan. Basta't si Lu Haisheng hindi makapag-deliver. May pag-asa pa ako. Ilagay ang balde ng peacock green. Dito sa loob. Ang kanyang seafood. Lahat ay mapapahamak. Chaya ni Je. Ang galaw na ito ay talagang mahusay. Sa kalaliman ng gabi, kayong dalawa, anong ginagawa ninyo sa tabi ng aking lambat? Hindi ba ako pwedeng tumingin sa dagat? Ang laki ng pakikialam mo. Ganito talaga. Hindi niya napansin. Ito ay bawal na kemikal. Kapag nalaman nila, kakasuhan siya hanggang sa huli. Hello. Bangkero ba kayo? Gusto kong magreklamo. May tao sa fish cage sa pantalan. Malawakang pagdadala ng lason. Nakareceive ng formal na reklamo. Ang iyong seafood ay sangkot sa paglalagay ng ipinagbabawal na mapanganib na kemikal. Magkakaroon tayo ng inspeksyon. Pakisuyo, makipagtulungan. Ang matuwid ay hindi natatakot sa anino. Opisyal. Mangyari na. Buong puso akong makikipagtulungan. Lu Haisheng, tapos ka na. Pagsasagawa ng laso ng walang pahintulot. Maghintay ka, ikukulong ka. Mabilis, subukan. Tiyak na nakakalason. Kapitan, ang kalidad ng tubig at mga sample ng buhay. Lahat ng mga indikasyon ay normal. Walang natagpuang anumang nakakalason na kemikal. Impossible. Tiyak na mali ang pagsusuri. Subukan niyo ulit. Impossible. Matapos ang pagsusuri, walang nakitang anumang nakalalasong substansya. Subukan niyo ulit. Siguradong may lason. Hindi magkakamali ang kagamitan. Nagsasampa ka ng peking alarma. Pakiingat po sa inyong mga salita.
Kababayan ng Coast Guard. Kagabi talagang may nagbalak magtapo ng lason. Ito ay nasa akin. Yung night vision monitor sa net cage. Pero naagapan ko na agad. Habang hindi pa sila nakapansin. Inilabas ko ang kemikal mula sa balde. Naging tubig dagat. Mahirap hanapin ang ebidensya mo. Tama iyon. Lahat ng tauhan, makinig. Agad na sumakay sa barko. Kontrolin ang suspect. Zhao Qian. Agad na bumalik tayo sa istasyon. Tinatanggap ang investigasyon. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ako naglagay ng lason. Qian. Naglagay pa siya ng surveillance. Ano ang gagawin natin ngayon? Madaling iwasan ang nakabukas na baril, pero mahirap ang nakatagong patalim. Mas malaki ang barko niya, hindi ko siya kayang talunin. Pero kailangan ng kanyang bangka ng langis. Maghanap ng isang multo sa tubig ngayong gabi. Lusubin ang ilalim ng kanyang bangka. Lagyan ng buhangin ang kanyang tangke ng langis at makina. Sa mga butas ng pagpasok ng tubig. Tingnan natin kung paano siya magpapalutang bukas. Maghanap ng isang multo sa tubig ngayong gabi. Lusubin ang ilalim ng kanyang bangka. Sa tangke ng langis niya at sa makina. Nilagyan ng buhangin ang inlet. Tingnan natin kung paano siya magpapalubog bukas. Tumakbo. Mabilis na tumakbo. May depensa siya. Na-record lahat. Sobrang nakakatakot na talaga. Boss Hu. Masyadong maraming pakana si Zhao Qian. Hindi mo alam kung paano ito maiiwasan. Para masiguro ang kaligtasan ng kargamentong ito. Balak kong umalis ng maaga. Hindi ako dadaan sa lupa. Diretso akong maglalayag sa dagat. Ihahatid ang mga pagkaing dagat sa iyong pangunahing venue. Deepwater Port. Pero malapit na ang bagyo. Malakas ang alon sa dagat. Mag-ingat ka sa iyong kaligtasan. Huwag mag-alala. Walang problema ang barko ko sa malalakas na alon. Boss, dumating na ang bagyo. Ang hangin at alon ay sobrang lakas. Patuloy na dumudulas ang ilalim ng barko. Kailangan nating magmadaling bumalik sa pantalan. Hindi natin maibibigay ang kontrata ng sugal. Magbabayad ako ng 3 milyon. Ipagpatuloy lang ang pagtakbo. Ibaba mo ang pamingwit na panghuli. Kahit malaki o maliit na isda. Ihahatak mo lahat dito. Ilagay mo rin yung ilang balde ng chemical na pang-preserve. Sa loob ng silid. Boss, illegal ang paggamit ng pantiwang. Yung gamot na yan ay labag din sa batas. Maaari itong magdulot ng kamatayan. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Gawin mo kung ano ang sinabi. Kapag may nangyari, ako ang sasalo. Mabilis, itapon ang lambat. Iyan ang bangka ni Lu Haisheng. Pumunta rin siya sa dagat. Afa, pumunta ka na. Harangan mo siya. Huwag siyang hayaan na umalis. Hindi pwede, boss. Sobrang lakas ng alon. Nasa lumang bangka tayo. Para harapin ang malaking barko. Baka matumba ang bangka. Umalis ka diyan. Pinutol niya ang aking kabuhayan. Kailangan kong pigilan siya ngayon. Haharangin ko siya. Tingnan natin kung may lakas siyang sumagasa. Boss, naputol ang dragon bone ng barko. May tubig na pumasok. Malulunod na ang barko. ₱54,670. 1,340.446. Tingnan ninyo ng maigi. Pinilit ako ni Zhao Tian.
Sa panahon ng bagyo, naglayag pa rin. Gamit ang panghuli ng maliliit na isda gamit ang net na panghuli ng isda. Nandito lahat sa lupa. Mga bawal na kemikal na pampreserba. Huwag nang i-record. Ibigay mo na ang cellphone mo sa akin. Zhao Tian'il. Yung video mong nagwawala, kasalukuyang ipinapakalat sa buong net. Gumamit ka pa ng Juehunet para magpakalat ng lason. Gusto mong sirain ang pangalan ko. 300 milyon na penalty. Bayaran mo na agad sa akin. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Tapos na. Lahat ay tapos na. Nawala ang signal. Hindi ko alam kung anong nangyari sa ospital. Kumusta na si Dabao at si Obao? Biglang nagkasakit ang bata. Acute respiratory failure. Hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan itong gamitin agad. Imported na espesyal na gamot. Ito ang abiso ng pagkakasakit. Kailangan ninyong magbayad agad. Kung mawalan tayo ng gamot, wala rin tayong magagawa. Doktor, pakiusap, iligtas mo muna ang bata. Kakayanin naming makuha ang pera. Nanay, nanay. Haiseng. Anong nangyari? May nangyaring masama ba? Sa bahay. Walang anuman. Malapit na akong makarating sa daungan. Kamusta sina Daba at si Obao? Ayos naman ang mga bata. Natulog na. Mag-concentrate ka sa pagmamaneho ng barko. Boss Hu. Maihiling ako sa'yo. Nababahala ako. Si Zhao Chen-il ay desperadong gagawin ang lahat ng istorbo sa pamilya ko. Pwede mo ba akong tulungan alagaan sila? Maliit na bagay lang. Aayusin ko na magpadala ng tao sa ospital. Salamat, Boss Hu. Zhao Chen-il. Ang iyong barko at seafood restaurant ay kasangkot sa malubhang paglabag. Matagal nang nakasara. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Zhao Tian'il. Hutang mo. 300 milyon na penalty. Ang restaurant na ito at ang bahay mo. Ngayon ay naselyuhan na lahat. Kailangan na agad lumipat. Ano? Ang bilis naman. Ikaw walang kwentang tao. Yung mga tao sa bangko. Nasa bahay na. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nalugi ako sa negosyo.
Pinaalis mo si Lu Haisheng. Sarili mong sinira ang bangka, at nagpasimula pa ng mga lason. Ngayon ay ayos na. Nakatanggap ka na ng karma. Napakatotoo ni Lu Haisheng. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. At pinilit mo pa siyang umalis. Para makipag-usap kay Boss Ho para humingi ng pabor. Huwag nating kunin ang bahay namin. Puntahan ko siya at humingi. Kung hindi ka pupunta, sino pa? Papalabasin mo ba ako sa kalye kasama ang nanay mo? Ate Wang, pahiram ka ng kaunti. Nakuha na ang bahay ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Sino ang kapatid mo? Lumayo ka. Gumagamit ka ng pader na panghuli. At naglagay ka pa ng lason. Halos pinatay na tayo ng trabahong ito. Ngayon, manghihiram ka pa ng pera. Bro, tulungan mo ako. Zhao Chayan eh. Hindi ko sinasadya na hindi ka tulungan. Sobrang laki ng gulo na ginawa mo ngayon. Nang loko ng mga manggagawang itim para sa butas na bangka. Gamit ang punit na lambat. Sino ang manghihiram sa'yo ng pera? Kung ikaw ay naging mabuti kay Lu Haisheng, hindi sana ka napunta sa ganitong sitwasyon. Yung batang iyon, noon ay talagang tapat sa'yo. Dalhin mo ang 10,000 ito at umalis ka. Kung magkano ang kinita mo, wala akong pakialam. Nandito ka na naman para mangutang. Anong kaawa-awa ang pinapakita mo? Huwag mo akong lokohin. Huwag mong dalhin ang malas sa kumpanya ko. Talagang wala akong kwenta. Si Haisheng ang kumita sa akin ng mahigit 10 milyon. Binilhan ko siya ng 10,000 piso. Humingi siya sa akin ng pambili ng gamot ng anak niya. Sinigawan ko pa siya. Parusa na yan. Ang galing. Guro Lu. Dinala mo ng isang araw ng maaga. Yung mga paninda mo. Siyempre, ito ay nasa pinakamataas na antas. Walang kontaminasyon. Boss Hu. Ang mga kalakal ay buo at walang sira. Pakisuri ito. Hindi na kailangan suriin. Kumpiyansa ako sa iyong trabaho. Lu Haisheng. Ang galing mo. Ginoo Lu. Ito na ang 10 milyon na bayad. Magmadali kang pumunta sa ospital. Katatanggap ko lang ng balita. Yung kambal mo, nakatanggap na ng utos kahapon. Ng ikalawang abiso ng kritikal na kalagayan. Nasa panganib ang buhay. Hindi sinabi sa akin ni Wan. Driver, bilisan mo, pumunta ka sa ospital. Lu Haisheng. Magaling. Ginoong Lu. Ito ang milyong balanse. Mabilis, pumunta ka sa ospital. Kaka-receive ko lang ng balita. Yung mga kambal mo, nagbigay ng ikalawang abiso ng malubhang sakit kahapon. Malubhang sakit. Hindi sinabi sa akin ni Wan. Driver, bilisan mo, pumunta tayo sa ospital. Wan.
Naging mahirap para sa'yo nitong mga panahong ito. Nangangakong ako. Sa susunod, ako na ang bahala sa mga bagay sa bahay. Ako na ang magdadala niyan. Hindi ko na kailanman hahayaan kang makaramdam ng kahit kaunting sama ng loob. Basta't ligtas kang makauwi. Hindi ako nakakaramdam ng kahit anong sama ng loob. Hi Sheng. Mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Hindi ako tao. Hindi ko dapat niloloko ang pera mo. Hindi ko dapat pinaparamdam sa pamilya mo na may banta. Nabangkrap ako. Nawala ang bahay ko. Nawala ni Ana ang lahat ng pera. Wala na akong pera kahit pangkain. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Handa akong maglinis ng deck. Walang silbi ang pagmamakaawa mo. Noong una, ang anak ko naghihintay ng pera sa inkubator para mabuhay. Nakaluhod akong humihingi sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo na hindi ako karapat-dapat. Nagtatago ka ng lason sa lambat. Pinipilit ang mga manggagawa sa masamang panahon na magbukas ng sirang bangka. Gumagamit ka pa ng pamatay isda. Ang mga bagay na ito na ginawa mo, alin dito ang gawa ng tao? Ngayon ay humihingi ka sa akin. Huli na. Hindi tinatanggap ng dagat ang mga basura. Hindi ko rin tinatanggap ang mga hayop. Umalis ka. Boss Lu. Sa hinaharap tayo. Ang fleet ng pier na ito ay susunod sa iyo. Ginoong Lu. Naniniwala ako sa iyong pagkatao. Nagpasya akong personal na mag-invest para bigyan ka ng pondo ng isang malaking barko sa karagatan. Ikaw ang magiging pangkalahatang tagapagtustos ng mga seafood sa buong mundo. Hi Seng. Sana ay maging maayos ang biyahe. Kapitan, nakahanda na ang mga makina. Maaari na itong gamitin anumang oras. Ayos. Magsisimula tayo ngayong gabi.